So, pag pinag-usapan natin yung fitness journey, usually dalawang path lang naman yung pinipili natin diyan, eh. It's either, bodybuilding or running. So, pag-usapan muna natin yung bodybuilding. Bodybuilding, ang main priority niya is mag-build ng muscles as much as possible. And then, ano ba yung mga benefits ng bodybuilding? So, number one diyan, syempre, mas lalaki yung muscles mo, di ba? The more na lumalaki yung muscles mo, the more na mas lalakas ka magbuhat. Mas kaya mong buhatin yung mabibigat na weights. And ang isa pang benefits ng bodybuilding is syempre, aesthetically, maganda siya tignan. Di ba? So, ang isa pa dyan is, halimbawa, may problem ka sa posture mo. Halimbawa, medyo nakaslouch ka, ganun, hukot, ganun. Sa bodybuilding kasi usually na workout dyan is yung tamang form is mga naka-chest out ka, yun. So, pag ganun kasi masasanay ni katawan mo, mabibuild na siya doon din. Siyempre, maayos din yung posture mo. Ang isa pang benefits niyan is siyempre yung titibay din yung buto mo and then yung mga joints mo. At ang isa pang underrated na benefits ng bodybuilding is mas mabuboost yung metabolism mo. Ito yung hindi alam ng karamihan. The more na mas marami kang muscle sa katawan, the more na mas mabilis ka mag-burn ng fats. Kahit nga natutulog kayo, nagbe-burn ka ng fats. So bakit ganun? Kasi yung muscle mo, kailangan niya ng energy or ng nutrients para ma-sustain. Kaya the more na mas marami kang muscle sa katawan, mas mabilis kang mag-burn ng fats. Pero may downside din yung bodybuilding. So number one dyan is yung cardio o lack of cardio. Ibig sabihin, mabilis kang mapagod o mabilis hingalin. Usually kasi pag karamihan sa mga nagba-bodybuild is iniiwasan nila yung cardio. Bakit? Kasi pag cardio kasi hindi lang fats yung nabe-burn yan, pati yung muscles mo. And then syempre, kung priority mo build ng muscle, iiwasan mo talaga yung cardio. So, kaya yun yung weakness din ng ng pagba-bodybuilding. Yun nga, usually, yung cardio, yung madali silang hingalin. Halimbawa, yung pag-akyat lang ng hagdan. Halimbawa, first floor to third floor, ganun. So, mga ganun basic na activity lang, paglalakad ng malayo. Siyempre, lalo na pag-run, mas mabilis silang mapagod. And ang isa pang downside din yan is yung lack of mobility. So, siyempre, mas lumalaki yung muscle mo pag yung malaking-malaki na, siyempre, nababawasan na rin yung pagiging pagiging flexible mo. Halimbawa, di ba, most ng mga bodybuilders pag sobrang laki na hindi nga nila maabot yung likod nila, di ba? Kasi hindi na nga proportion sa sobrang laki. So, minsan downside din nun, pag sobrang laki, hindi din na rin maganda minsan tignan aesthetically. Yung iba, nagagandahan sila, so kanya-kanyang trip din kasi. Pero ako kasi, personally, mas gusto ko yung talaga yung yung athletic na body type lang. So, ngayon naman, pag-usapan naman natin yung running. So, ano naman yung mga benefits ng running? Yung running kasi, opposite direction naman siya ng bodybuilding. So, ang benefits niya is number one is pinapalakas niya yung heart mo and then yung lungs mo. So, syempre, pag ganun, lumalakas yung stamina mo, di ba? So, kaya mong tumakbo ng long distance which is opposite ng bodybuilding. Yun yung weakness nila. So, halimbawa, yung mga daily activities lang o simple activities sa daily life mo. So, basic na lang sa'yo yun. Hindi ka masyadong madaling mapagod unlike sa bodybuilding. Ano pa ba? So, syempre, pag running din, pinapatibay din o pinapalakas na yung legs and core mo. So, syempre, tumatakbo ka ng malayo, di ba? So, and ano pa ba? So, syempre, nakaka-burn din siya ng maraming calories. So, parang pag-gym din, parehas nilang bodybuilding din, parehas nilang strength yun, na nakaka-burn talaga ng maraming calories. So, syempre, yung running, parang bodybuilding din, may weakness. Ano naman yung downside ng running? Number one yan is, ang pinaka hindi ko gusto na downside ng running is physique. Kasi, yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, di ba? Yung cardio kasi, o yung pag-run, hindi lang fats yung nabe-burn niya, pati muscles, di ba? Kaya kung papansinin mo, yung mga long distance na runner, lalo na yung mga sumasali talaga ng marathon, sila yung mabibilis, talaga sila yung malalakas. Pero, ang papayat nila, di ba? Yung sobrang papayat, yung parang, ako kasi aesthetically, hindi ko siya trip, hindi ko siya gusto. Ako lang yun, personally. So, kanya-kanya kasi tayo. So, para sa akin, yun nakikita kong downside. And then, syempre, lack of strength. Kasi nga, nabe-burn yung muscles mo. So, syempre, hihina ka din physically, hindi ka makapagbuhat ng mabibigat kung puro running lang, lalo na pag na-overtrain ka. And then, ang sa pang downside ng running is, halimbawa, yung mas madali kang ma-burnout, lalo na din kung madalas mo siyang ginagawa or overtrain ka. Unlike sa bodybuilding, mas mabilis makaka-burnout yung running. So, ngayon, nakita natin na parehas na bodybuilding and running is may downside, pero don't get me wrong, okay sila parehas. Compare sa mga karamihan ng tao na hindi nag-exercise is lamang na lamang ka pa din. Okay? So, hindi masama yung bodybuilding and running. So, ang sinasabi ko lang dito is parehas silang may weakness. Again, ulitin ko so bodybuilding, ang weakness niya is lack of
lack of endurance, lack of stamina, and then lack of mobility, di ba? So sa running naman, ang weakness naman niya is lack of muscles, di ba? Lack of physical strength. Okay, so parehas sila may weakness. Doon papasok yung concept na hybrid training athlete. So pag sinabi bang hybrid athlete, ano ba ibig sabihin nun, di ba? Hybrid no? Parang sasakyan lang. So basically, pag sinabing hybrid athlete, ano lang siya, parang mag-train ka lang na parang athlete. So, paano ba ginagawa yun? For example, di ba, sa basketball player, pag basketball player ka, kailangan mo ng strength. Saan mo nakukuha yun, di ba? Sa pag-bodybuild. And then, kailangan mo din ng endurance, stamina, and speed. Saan siya nakukuha? Di ba? Sa pagra-run naman. So, yun lang talaga yung hybrid athlete. So, combination siya ng strength, stamina, endurance, and speed. So, paano ka ba magiging hybrid athlete? Paano ba siya gagawin? So, ganito yan. Depende yan. Iba-iba kasi tayo ng case. Depende sa priority mo. For example, ang priority mo is mag-build ng muscle. So, mas madalas kang mag-gym kaysa mag-run. And the example naman is, mas priority mo naman o mas na-enjoy mo mag-run. So, syempre, mas madalas kang magte-train ng running kaysa mag-gym. So, para sa akin guys, pinaka-effective talaga or mare-recommend ko na exercise or workout is hybrid athlete compare sa bodybuilding alone tsaka sa running. Kasi nga, yun nga, balance kasi siya, di ba? Tsaka mas functional siya sa everyday life mo. May physical strength ka na and then meron ka pang stamina and endurance. At the same time, yung physique din na gusto ko talaga yun nga, katulad ng sabi ko sa inyo, athletic na body type lang. And then sa sports din, di ba? Ako kasi, nagba-basketball din kasi ako, kaya very effective din talaga sa akin yung approach na hybrid athlete training. So, yun lang. Pero at the end of the day naman, guys, ang pinaka-effective pa rin na workout or exercise is kung saan mo kaya maging consistent, di ba? So, kung mas gusto mo talaga mag-bodybuild, then go. And then, kung gusto mo naman talaga o mas na-enjoy mo yung running, then stick with it, di ba? So, kanya-kanya lang naman tayo. Pero, kung gusto mo ng balance or talagang functional na lifestyle or workout, para sa akin is hybrid athlete yung the best approach. So, sa next video ko guys, i-breakdown ko kung paano ko ba magte-train as a hybrid athlete. So, kung ano yung exercise, yung workout, kung gaano ka kadalas mag-gym sa isang linggo, and then kung gaano ka kadalas mag-run. So, yun lang guys. Thank you sa panonood ng video. Until next time.